Mga ka-crypto, handa na ba kayo sa posibleng explosive move na XRP? Sa gitna ng mga makabuluhang galaw sa market, may mga senyales na pwede tayong makakita ng isang major price surge sa darating na mga linggo. Bakit nga ba sinasabing si Binance ang posibleng trigger ng price explosion ni XRP? At ano po ang papel ng mga upcoming XRP ETF sa kabuuang market dynamics? Sa video na ito ay pag-aaralan po natin ng detalyado ang mga data, charts at projections para mas maintindihan po natin kung paano pwedeng maapektuhan ang ating trading at holding strategies. Bakit po ba bumababa ang XRP reserves sa mga major exchanges? Ayon po kay Arthur, isa po siyang crypto analyst, bumaba na ang reserves ni Binance sa 2.79 billion tokens. Pinakamababa po sa halos isang taon. Ang kahulugan po nito? Konti na lamang po ang available na mga XRP tokens para sa trading. Ang simpleng konsepto po dito ay kapag kakaunti ang supply sa mga exchanges at mataas ang demand, nagkakaroon po ng pressure pataas sa presyo. Para po itong classic supply-demand dynamic. Habang lumiliit ang available supply, mas kailangan pong makipagkompetensya ang mga buyers sa ilang coins na available. At dahil po sa upcoming ETF launches, pwede nating asahan ang mas maraming institutional inflows na lalong magpapabawas sa liquidity sa mga exchanges. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ang ganitong setup ay nagbibigay po ng potential bullish scenario. Ang available XRP sa market ay unti-unting nauubos habang ang demand mula sa ETF at retail investors ay tumataas. Ibig pong sabihin, kahit maliit na pagbili ay pwede pong mag-trigger ng malalaking galaw sa presyo. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang ETF demand sa liquidity? Isipin natin ang ETF bilang institutional magnet. Si JP Morgan mismo ay nag-estimate na maaring pumasok sa market mula $4 billion hanggang $8 billion sa XRP ETF. Isipin po natin yan mga ka-crypto, napakalaking kapital na pwedeng makuha ni XRP. Dagdag pa rito, ayon po kay Steve McClurg, CEO ng Canary Capital, pwedeng umabot hanggang $5 billion ang inflows sa unang buwan pa lang ng ETF. Sa market impact, ang malaking inflows na ito ay pwedeng mag-strain sa liquidity. Ibig sabihin, kahit may mga buyers na gustong pumasok, pwedeng kulang ang coins na kanilang mabibili sa mga exchanges. At ang resulta, ang price sensitivity ni XRP ay tataas. Kahit maliit na buying activity ay pwede pong magdulot ng sharp price moves. Ito rin po ay nagtuturo ng historical pattern na makikita po sa ibang assets. Kapag lumiliit ang supply sa mga exchanges, mas mabilis po ang pagtataas ng presyo kapag mataas ang demand. Ano naman po ang posibleng mangyari sa presyo ng XRP sa mga susunod na buwan? Kung titignan po natin ang chart, sa XRP ngayon ay nasa $2.3 pagkatapos ng consolidation phase post mid-year rally. Ang consolidation ay parang phase kung saan sa XRP ay nag-iipon po ng lakas bago sumabog ang presyo pataas. Dahil sa ETF launch at unti-unting pagbaba ng exchange balances, may setup na pwede pong magdulot ng sharp price increase. Para po sa atin bilang mga holders, ito ay maaaring isang exciting opportunity. Pero tandaan po natin, may kasamang risk pa rin. Para po sa atin, ang implication po dito ay malinaw. Una, kung mataas po ang ETF inflows at bumaba ang supply sa mga exchanges, pwede nating makita ang parabolic move sa presyo. Pangalawa, ang institutional participation ay magbabago rin ng ownership structure ng XRP. Mas marami ang mapupunta po sa custody solutions kaysa sa mga exchanges. At ang pangatlo, ang liquidity po ay mas magiging mahigpit or tight. Kaya kahit maliit na buying activity ay pwede pong magresulta sa malalaking galaw sa presyo.
Ngayon ay bakit po ba mahalaga para sa atin bilang mga holders at traders ang setup na ito? Ito po ang punto. Habang mas maraming XRP ang napupunta sa custody at ETF, mas tight po ang liquidity. At kapag tight ang liquidity, mas sensitive sa XRP sa presyo. Kahit kaunti lang ang buying pressure, pwede na po siyang magresulta sa malalaking price swings. Para po sa atin, kung tayo po ay hodlers, magandang bantayan po natin ang mga developments dahil may potensyal para sa significant gains. Kung tayo naman po ay mga traders, ang setup na ito ay maaring magbigay ng profitable swing opportunities. Pero kailangan din ng tamang risk management. At ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pagsusuri, ang kombinasyon po ng shrinking exchange reserves, upcoming ETF launches at increased institutional demand ay bumubuo ng isang perfect storm para kay XRP. Ito po ay parang setup na inaabangan ng maraming mga traders. Mataas ang posibilidad ng upward price pressure, lalo na kung ang ETF inflows ay malaki at ang liquidity sa mga exchanges ay patuloy po na lumiliit. Ngunit tandaan po natin, sa kahit anong market setup, may kasama pong risk. Dapat po tayong maging prepared or handa at saka strategic sa ating buying at saka holding decisions. Ang susunod po na buwan ay critical para kay XRP. Kaya kailangan po nating maging alerto sapagkat pwede itong maging exciting period ng gains at saka opportunities. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.